JB Sebastian, yan ang parating bukang bibig ng mga testigong humaharap sa kamera na di manoy nasa likod ng illegal drug trade sa Bilibid. Kaya naman balak ipatawag si Sebastian sa susunod na House hearing. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, handa raw si Sebastian na makipagtulungan pero sinabi raw nitong posibleng limitado ang kanyang maisisiwalat sa pagdinig. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Jamie Santos. Jamie? Jessica, hinihiling ng komite ng House of Representatives sa Department of Justice na dalihin nga nila itong si JB Sebastian. Si JB Sebastian yung itinuturong ang ulo ng malawakang bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Kung madadala daw sa pagdinig ng Kamara si JB Sebastian, maari raw na mas matindi ang magiging pasabog nito. Siya kasi ang itinuturong ulo ng malawakang bentahan umano ng iligal na droga sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Kanina, hiniling ng komite sa Department of Justice na dalhin sa susunod na pagdinig si Sebastian. Maari raw siyang ipasabina ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Sa ngayon daw, may mga kumakausap na raw kay Sebastian para makipagtulungan na sa DOJ at sa ginagawang pagdinig. Pero paglilinaw ni Secretary Aguirre, hindi pa sa panig nila nang gagaling ang mga kumakausap rito. Base daw sa usapan, handa na raw sa Sebastian para makipagtulungan sa DOJ, pero sabi raw nito, limitado lang ang maaari niyang ibahagi sa pagdinig. Ayaw raw nito ibahagi ang naging kita ng kanilang grupo kaugnay sa iligal na droga o ayaw raw nitong matalakay ang kaugnay sa drug issue. Pero sabi ni DOJ Secretary Aguirre, hindi raw ito maaari. Kaya hindi raw siya pumayag sa kondisyong ito. Para kay Aguirre, naging mas mabigat ang kanilang ebidensya sa mga naging pahayag kanina sa pagdinig ni dating CIDG Head at ngayon Director for Operation, Chief Superintendent Benjamin Magalong. Pinagtataka raw kasi nila ang paglipat sa mga inmates sa NBI pero ang pinakamatigas ni JB Sebastian ay naiwan. Yun daw pala kaya pinatapon para masolo ang illegal na drug trade sa Bilibid. Meron nang kumontak sa kanya, pero hindi DOJ. Pero ang gusto niya, parang limited lamang yung kanyang sasabihin. Sabi ko, hindi pwede. Dapat kung makikipag-cooperate ka, dapat lahat ng nalaman mo, sasabihin mo. Jessica, wala pang petsa ang susunod na pagdinig ng Kamara kaugnay sa bentahan ng droga sa NBP. Nais daw muna kasi ng komite na maimbitahan ng DOJ muna si JB Sebastian. Kapag daw naimbitahan na nila itong si JB Sebastian, saka lang daw sila magtataka ng schedule ng susunod na pagdinig. Jessica? So Jamie, ang susunod nilang witness if ever ay itong si Sebastian. Kung hindi umuoto, walang susunod na hearing. Ayon kanina sa naging usapan kanina bago matapos itong pagdinig, no? Ayon kanina kay Committee Chairman Ray Umali, nais nilang maimbitahan itong si JB Sebastian dahil nga talagang kung mapapakinggan natin ang buong hearing, tinuturo o talagang ang bagsak ng mga statements nitong mga naging witness ng DOJ sa mga pagdinig ay itong si JB Sebastian. Nais daw nilang nais linawin ang komite maging ang DOJ dito sa mga naging transaksyon o naging partisipasyon ni JB Sebastian. Kaya daw nais nilang matuloy sana sa susunod na linggo at maimbitahan at kumbagay mapapayag na ng DOJ si JB Sebastian na makipagtulungan sa DOJ. Pero yun nga ang tanong ko, kung hindi papayag si Sebastian, walang susunod na hearing. Ganun ba yon? Jessica, no, ayon kay Secretary Aguirre, positibo siya na maisasama ng DOJ si JB Sebastian dahil nga raw may mga statements na to na ipinararating sa kanila na nais na niyang makipagtulungan sa gobyerno at maging sa DOJ sa iginagawang pagdinig. Halos napagsabihan ako ng isang kaibigan natin, hindi ko na lang banggitin kung sino. Sabi ko, kailangan ko na yatang lumabas sa BTV3. Kailangan ko yatang mabigay yung side ko kasi hindi yata kilala si JB kung sino talaga siya. Sabi niya, lesson learned sa'yo yan. Kasi masyadong ang tahimik. Yung mga politiko nga, gumagamit pa ng placard, para na makilala kung sino sila. Sa akin, mga katwiran ko kasi, ako yung tipo ng tao na resulta lang lagi ang importante sa akin. Meron nga akong kwento nakapagpagawa po tayo ng comfort room sa tulong ng pinag-ambag-ambagan dyan sa Dorm 2B. Napakaganda yung palikuran. Dahil may issue na concern na tungkol dun sa VIP treatment kay Peter ko, na ang ganda-ganda ng kwarto niya, pero hindi naman siya nakakatulong sa brigada. Saksakin na namin yan parang may ganun pa. Sabi ko, wag. Kasi siya nagpagawa ng CR. Kahit na alam niyo nang hindi naman. Natuwa si Peter dahil nalaman niya na pinagkalat ko siya nagpagawa ng CR. Natuwa sa kanya yung mga tao. Pogi point sa kanya. Pogi point sa kanya dahil doon
Pinalakpakan ko siya eh. Inilabas ko siya. Mga kasama, itong kapatid natin, si Peter ko, siya nagpagawa ng banyo, nagulat siya, hindi palakpakan. Magkausap na kami. Sabi niya, maganda gawa mo Tulong ulit ako. Ano ba pwede pagawa? Kaya yun, nagduktong-duktong na. Pumutok siguro yung balita sa mga Chinese community na si JB, maganda kaibigan. Kasi pag tumulong siya, sasabihin niya, kayo tumulong. So nagkanya-kanya ho yan. Si Vicente C, paayos ko yung 9B. Si Buratong, paayos ko yung 9B. So si Vicente C, Kaibigan ka na rin. Oo, lapit sila. Ano ba yung may tutulong? Yung mga kaibigan sa labas, punta rito kasi po, ako naman hindi naman po sa, hindi naman ako nanggaling sa mahirap na pamilya. Pero hindi naman din po ganun kayaman. So nasanay din po ako na meron akong mga nakakasama na may nakakaluwag sa buhay. Nung nakulong ako sa maagang edad, tuloy-tuloy po yung tulong sa akin kasi pwede nyo pong ipagtanong kahit sa Manila City Jail at saka sa Bikutan. Marami po tayong natulungan dyan. So, yun po. Nabanggit ko kanina na kahit saan manggaling nakakatulong naman sa mga kasama Siguro nagkaroon ng impresyon ng komunidad na to si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian big time. Si JB Sebastian maraming pera. Kaya lang hindi na ho napag-usapan yata kung ano yung nagawa ko. Hindi ko kasi kinikwento. Wala ho yata kasi akong pinagsasabihan. Yun nga Mas maugong ho yung kwento na si JB Sebastian may sinapak. Si JB Sebastian may pinalo. Minuro, minuro. Si JB Sebastian may nilusob. Oo. Pero hindi na ho aalamin kung ano yung pulot dulo. Yun ho ang lipunan. At ako yung naumay magpaliwanag. Talagang ganun kahit nga sa media, di ba? Yung mga ginagawa natin maganda, katulad nun, talagang nag-effort kami mga staff ni director na sabi kasi ng director, magpa-interview na kayo. Sinabi namin lahat ng punto rito, ng rehabilitation, walang lumabas nun. Una sabi nila, hindi daw umabot sa editing. Baka daw kinabukasan. Kinabukasan, wala. Hindi talaga lumabas yun, yung sila Bobot Diaz, mga ganun. Mabuti nga po at nalilinaw Wala natin lumabas ngayon yun. sa komunidad na sinasabi niyo po yung tunay na kwento pero sadya lang talaga ang media baka nakalimutan lang talagang i-edit o hindi lang talaga lumabas. Kunin na lang natin sa ganun. Kaya lang, kailangan ho yata silang humingi ng paumanin sa atin dahil iba yung nagiging Pero hindi rin natin impresyon. masisisi kasi yung mga reporter. Sabi nga nung reporter, kami, nag-iipon lang kami ng balita, ina-edit nila sa news. Bigyan nyo kami ng programa. Sa kanila yun kaya hindi rin natin masisisi yung reporter. No? Pero, kaya may inaasahan pa nga sa akin ng mga ibang mga balita, yung mga reporter. Sabi ko, nakakadala yata. Pero sige, subukan ko. Nagpadala ako ng mga picture ni Cardinal Tagle kahapon na dumating. Hopefully, ilabas nila yun o nailabas na yata. Pero yung tungkol dito sa iyo, JB, at Po, linawin po natin. Pero nasagot ko po ba ng maayos yung tungkol dun nasagot mo. sa bahay? At ako naman, nakapagpaliwanag din naman ako. Ayoko kasi sabi ng kapatid ko, Kuya, napahamak mo yata si JB, di ba kaibigan mo yun? Sabi ko, Hindi, sabi ko. Iyak si Mrs. Sabi ko, kaibigan natin yan. Kaya lang, ano naman ng media. Alam niyo naman. Pero yung concern po talaga, kumbaga, tapos na po siguro yung akin. Okay, para malinaw pa. Yung sa iba po, yung sa ibang concern po. Okay, ganito pa, JB. Lahat po ng gusto niyo tanong. May tinanong din sa akin ng media na may nabanggit daw si Herbert na isang tao lang may kagagawa nito. Sa palagay mo ba, ikaw yung tinutukoy? May nasa isip sa akin na dating director Maaaring yun Maaaring yun Maaaring... Kung ipagpalagay na rin po natin kung sakaling ako. So ganito, kahit naman po walang sinasabi si kaibigang Herbert na ako yung pasimuno o ako ang nakakaalam nito, ipagpalagay natin na kung sakaling ako. At kung sakaling ako yun, tinatanong niyo po ba kung... anong feeling mo? Yun nga po, kung maniwala o kayo o hindi itong si Herbert naging magkaibigan kami matalik Pwede naman yan i-confirm sa community na minsan na halos gabi-gabi alam ko yun. nagte-tennis kami, sabay kami kumakain. Minsan may style pa yan na hindi ako kakain pag wala si paring GB rito kaya ginagaya ko na kung paano yung salita niya. Kaya lang dahil nga doon sa tingin ko sa mga nakapaligid sa kanya, inaakala nitong mga taong to dahil sa itinuturo ko yung tama kay Herbert, yung maging matipid, yung maging simple, tingin ko yun yung pinagsimulan ng problema namin. Dahil akala niya, yata, porkit wala na akong aircon, nagagalit ako sa kanya o nagtuturo ako kasi may aircon siya. Dahil akala niya yata, porkit wala na akong concert, akala niya na yata, nagagalit ako sa kanya kasi nagko-concert siya. Kasi meron nung mga series of events na nahulihan daw ng barel. Sabi ng opisina, itong mga tao na nakapaligid sa kanya. Sa batas naman, sa totoo lang, pwede naman niyang sabihin na hindi kanya yun dahil sa tao niya lang yun. Kaya lang, meron din nung isang insidente na nahulihan ulit ng barel. Ang problema, nagkaroon nun ng report at meron nun tayong pwedeng ipakita na sinasabi niya na, bakit lagi tao ko inuhuli nyo? Ang naging problema na tie up tuloy siya sa mga ibang ulihan. Na imbis na sana wala naman siyang alam. Bakit inaamin niya na tao ko inuhuli? Ito pa mo masama. Bakit daw yung tao ko hindi inuhuli? Yun nga, ganun nga. So,
nakakarating lang ho sa akin yan, kaya lang minsan hindi ko naman ho pinapansin. Minsan naman daw ho, magsi-search, or hindi ba papapasok yung dalaw, pero laging ako yung nakikita niya. Siguro, minasama niya, yung mga panahon na magkaibigan kami, at hanggang ngayon naman, kaibigan ang tingin ko sa kanya. Sa totoo lang ho, hindi ako nagagalit, ako ho inaaawa. At paliniwanan ko mamaya kung bakit ako naaawa. Kasi nga ho, nagkaroon ng impresyon na baka lahat ng pagkakamali niya, nasisisi niya sa akin. Baka iniisip niya na kaya siya nahuhuli, tinuturo ko. At siguro naiisip niya na baka hindi ako hinuhuli kasi malakas ako. Uulitin ko ho. O, kasama yan sa mga ano. Oo, uulitin ko ho. Kasama yan sa mga kumakalat dito. Sabi ko nga sa mga operatiba nating kaibigan, sabi ko dapat, pag nag-conduct kayo ng searching, at pag wala kayong nakuha, dapat may report din. Kasi nagmumukhang hindi nyo ako sinesearch. Oo. O, ngayon tatanungin ng mga tao, si JB ba, malakas ba yan? Hindi. Sinesearch ko palagi. Sa totoo, naiiyak nga ho ako Sabi ko, bakit ganun? Minsan harap-harapan, kung kailan may okasyon, doon pa sinesearching yung mga tao ko. Kaya lang, ako wala talagang nahuhuli. Kaya kung minsan, bossing, gusto nyo, tanungin nyo ako, may baril ba ako? Oh, may baril ka Oo, ba? may baril ka ba? Na parang ganito, salitang bilibid. Oo. Ebidensya ho ang pinag-uusapan dito Oo. Kung sasabihin kong wala, sabihin ng mga tao Oo. pero ganun ho talaga ang tao mamahusga Yun lang ano, cellphone. Oo. Pag narong bilanggo dyan, tanongin mo, may cellphone ka ba? Kaya lang ang usapin po rito, may nahuli bang baril sa akin? Oo. Wala po. Oo. Pangalawa, ang tanong, sinisearching pa ako? Palagi po. Ang problema, sabi nga dyan magaling lang yata si Commander JB. Ang mensahe ko lang po dito ganito. Kami naman po matatanda na, hindi naman din kami mababait dati. Sana lang, kapag may mali, mali mo. Kasi hindi ho tayo talaga matututo. Kung makikita lang lagi natin palagi, yung mali natin, ihahanapan natin ng taong masisisi. Oo, ibibintang mo sa iba. Well, totoo, nakakaawa din ano. Naawa din ako sa kanila. Naawa po sa lahat. Tinanong nga po ako ano pakiramdam mo? Oo. Kaya, gandang tanong po niyan, di ba? Oo. Ano pakiramdam mo ron sa 19 na nandun? Oo. Sabi ko, nahabag ako unang-una sa pamilya nila. Dahil dinanas ko yan, magpapasko Mahirap pong malipat ng lugar. Ang nagsasaper yung pamilya. Ang problema ho nito, yung media. Kung drugin sila, ganun-ganun na lang. Kaya lang this time, may nagpupukol ng putik sa akin. Hindi ko naman pwedeng saluhin lang ng saluhin. Kaya lang sa gagawin kong depensa, baka naman may lalong maliin. Pero the rest nung iba ron, kaibigan ko. Iba ron, mga kaibigan kong matali. Kaya lang ang tanong kung bakit sila nandoon, hindi ko alam. Ang may sasagot ko lang kung bakit wala ako ron, baka ho kasi nakita na ng gobyerno, ng Bureau of Correction, na si JB Sebastian, gopi na. Hindi, matagal ka na nanahimik. Tahimik na. Dalawang taon na nga ako mga hindi 2 years ka nakikita na tumahimik. Dalawang ano? taon, kung makikita niyo po ganyan ho kataas ang request ng mga taong yan. Pero isang JB Sebastian, wala. Tagal ka na nanahimik. Tahimik po ako. Kaya sabi ko, napagdusahan ko na yung dati kong kasalanan. Sama na naman ako. Wala nung umalis na yata sa direct. Opo. Tumahimik po ako. Alam po ng community yan. Ako, Alam po ng hindi ko community yun yan. Kaya hindi ko po matanggap na bakit ako ang pagbibintangan nila. Bakit ako ang sisisihin. Kaya lang sabi nga tao lang. Tao lang, talagang ganun at tanggap ko po. Kaya lang this time, kailangan ko pong lumabas. Para lang po mabigyan ng luwag yung kalooban ko. Dahil ako po walang pakialam sa media. Sabihin nila sa akin kung anong gusto nilang sabihin. Immune na rin po ako sa sinasabi ng mga tao. Sabihin nila gusto nilang sabihin, basta alam ko kung ano yung totoo. Ang nagpabigat lang po ng damdamin ko, yung nakita sa nationwide television na si Monsi, nagbigay ng impresyon na akala dapat, at ngayon natutuwa po ako dahil nabigyan po ng linaw yung issue na yun. Ako naman ganito, Opo. JB Ako kasi pinuputakti ng mga tanong ng tao, bakit daw ganun? At least alam ko na yung sasagot ko. Kaya naman gusto ko na rin makausap din kita. Oo. Kasi nga ako pinuputakti ng tanong ng mga tao, at least alam ko na yung sasagot. Ganun nga. Pero ikaw, i-assure ko naman na yung mga efforts mo naman pagdating sa rehabilitation, nakaano lahat yan. Opo. At saka Monsi, lilinawin ko po. Record. Hindi ito usapin na ginawa ko para maidiin ng isang tao. Hindi po ito usapin na para mapagkumpara namin yung sarili namin. Nagkataon lang po na kailangan kong magpaliwanag, kailangan ko lang po ibigay yung side ko. At hindi ko rin gusto kung sakaling magbibigay rin ako ng impresyon na itong mga taong to ay merong mali sa kanilang proseso. Kaya ayaw ko magsalita. Kasi iniisip ko, kapag nagsalita ako, may madidiin Kapag kinatiranan ko yung sarili ko, may mamamali Kapag sinabi kong nananahimik ako, merong lulutang na maingay Maniwalat kayo sa hindi. Nag-request ako sa opisina. Ibalik nyo silang lahat. Dalhin nyo ako ron. Kaya lang, hindi naman natin control yun